Filipos chapter 4 verse 10 to 13. Ito ho ang ating title, Sekreto ng Pagiging Kontento. Yan ho ang kamagat ng mensahe natin. Ano ang sekreto ng pagiging kontento? May tatlo ho tayong puntos. Number 1, ang sekreto ng pagiging kontento, number 1, hindi nakaasa ang saya sa mga bagay na panlupa. Yan ang una. Ang isang tao, ang specific na tao na pag-uusapan natin dito ay Kristiyano. Ang isang Kristiyano na mayroong kakontentuhan sa kanyang buhay, hindi niya inaasa o hindi siya nakarely. Yung kanyang saya hindi nakarely sa mga bagay na panlupa. Okay? Sino nagsabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas niya ang inyong pagmamalasakit sa akin. Kausap niya dito ang mga taga-Pilipos. Kaya ho, Pilipos. Yung word na Pilipos ay lugar. At kausap ni Pablo, mga taga-Pilipos, sabi niya, maraming salamat sa inyo kasi tinulungan niyo ako. Ang totoo, ang mga taga-Pilipos ay sagana magbigay ng tulong sa mga apostol. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, pero sabi niya sa sunod na sentence, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ito ang klinaro ni Pablo. Yes. Si Pablo ay mayaman, si Pablo ay maayos ang posisyon, at si Pablo ho, sanay siya ho na may pera. Tandaan niyo ho, isa siyang Pariseo, si Pablo ay isa hong mataas ang katungkulan, pero pinili niya magpakababa at magpaalipin kay Jesus. Grabe ano? Isa kang mataas, isa kang terorista ng mga Kristiyano, pinapatay mo ang mga Kristiyano, pero na-meet mo si Jesus, na-encounter mo si Jesus, at ang sabi ni Jesus, Paul, Pablo, tinatawag kita para saan? Para paglingkuran mo ako. Wala mo nagawa si Pablo. Paano nangyari? Si Pablo na galit kay Jesus, si Pablo na pinapatay ang mga Kristiyano, na-meet ka si Jesus sa Damascus, nabulag siya ng 3 araw. Bakit kailangan pa mabulag? Para patunayan ng Panginoon, mas nakapangyarihan ako sa iyo, Pablo. Yes, Pariseo ka, pero walang-wala ka sa kapangyarihan ko, kasi kaya kong bulagin ikaw. At 3 days, pagagalingin ko yung iyong mata. Nabulag siya ng 3 araw. Sabi ni Lord, ni Jesus, pumunta ka kay Ananias, ipagpipray ka niya, at makakakita ka. Mamatay tao si Pablo, pinapatay niya yung naniniwala kay Jesus. Pero pag si Lord ang gumawa ng paraan, kahit yung mga matitigas ang puso, lalambot. Amen! May kilala ka bang matigas ang puso? Pag na-encounter niya si Jesus, luluhod yan kay Jesus. At magsasabi ni si Jesus ang Panginoon, hindi lang sa luluhod, maglilingkod pa yan kay Lord. Si Pablo ang pinakamatigas ang ulo, si Pablo ang pinakamasamang tao, sabi niya, pero nung tinawag siya ng Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Okay, sabi niya, natutunan kong masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So anong ibig sabihin niyan dito? Tingnan natin. Ang ibig sabihin niyan ni Pablo, natuto si Paul na masiyahan sa kung anuman ang kanyang kalagayan o katayuan. Ang pinag-uusapan natin dito yung estado ni Pablo. Nung na-meet ka si Jesus Christ, parang nagbago ang lahat kasi mula sa pagiging mataas ang katungkulan, bumaba siya dahil kaaway niya na ang lahat ng mga Pariseo at Saduceo dahil taliwas na ang tinuturo niya. Yung dati yung turo na ayaw niya, yun yung gusto niya. Tapos hindi siya takot. Grabe si Pablo, no? Hindi siya takot na usigin ng kanyang mga dating kakampi. At yung dating niya mga kaaway, hindi rin siya takot. Kasi bakit po? Takot sa kanya. So parang wala si Pablo mapuntahan. Pero ginawa ni Lord, gumawa si Lord ng paraan para kausapin siya ni Pedro, kausapin siya ng mga disipulo, at minentoran siya. Siyempre, kailangan muna si Paul mentoran nila Peter kasi mas nauna sila. Okay? Natuto siyang huwag umasa sa tulong ng iba kahit pa may kakayanan sila. Okay? Hindi na siya kasi nabasa natin kanina, hindi ko na, sabi ni Pablo, kahit alam ko may parating na tulong, natutunan ko na ang masiyahan sa buhay. Okay? Ang pagiging kontento ho ay hindi dahil po lahat ay natatanggap natin. Ang pagiging kontento ay katulad ng sinasabi ni Pablo na kung anuman yung kanyang kalagayan, yun na yun. Okay, hindi ho tinuturo ng mensahe nito maging tamad, hindi ho yun about ito sa ating pagiging sa secular na buhay. Ang pinag-uusapan ho natin ay kung paano makontento bilang isang Kristiyano. Natuto siyang masiyahan kahit kulang at wala siya ng mga bagay na nakapagpapasaya sa mga tao sa sanlibutan.
Yun ho ang sinigurado sa atin ng mensahe na ang isang taong kontento, hindi inaasa ang kanyang saya sa mga bagay na panlupa. Dahil kung yun lang ho ang atin hong inaasahan, kung mayroon kang gantong bagay, kaya ka masaya, then peke naman yung saya. Tama? Pero kung ang saya mo na pinaghuhugutan ay si Jesus, hindi siya mababayaran. Okay? Yan ang unang puntos natin. Ang sekreto ng pagiging kontento, hindi nakaasa ang saya sa mga bagay na panlupa. Okay. Iwas pa sa pagiging materialistic. Ano po? Hindi ganun po ang pagiging, hindi tayo makukontento kung magiging materialistic tayo. Pangalawa, ang sekreto ng pagiging kontento, tanggap ang realidad ng buhay ng tanggap ang realidad ng buhay ng may pag-unawa. So, paano natin ho yan na-confirm? Ito sabi ni Pablo, alam ko kung paano magikahos. Sabi niya sa word, alam ko. Ang hirap nung, ang dali intindihan nung, alam ko. Ibig sabihin, naunawaan niya yung nangyayari sa kanya. Alam kong paano magikahos, maghirap. Alam ko rin kung paano managana, dati siyang mayaman. Okay? Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan ang anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang masagana o ang maghirap. Natutunan ni Paul ang lahat ng ito nung naging Kristiyano na siya. Dahil nung hindi siya Christian, hindi naman niya nararanasang magutom. Take note, mapera siya. Hindi niya naranasan nung magikahos nung siya ay hindi pa Christian. Bakit po? Sagana sa lahat ng bagay. Si Pablo ay hindi nakaranas ng mga buhay na ganito nung siya hindi Kristiyano. Pero nung naging Kristiyano siya, bakit naging ganun ang buhay? Nagtataka ka ba kung kailan naging Christian ka? Parang kakaiba. Nagtataka ba po ba kayo? Parang di ba hindi nagtataka? Bakit puro lang mapagano ng buhay? Di ba ang buhay ng Kristiyano ay paganto-ganto? May ups and down? At hindi natin alam kung kailan yan, ups and down na yan. Dahil sa mundo, ang buhay ng isang Kristiyano, walang kasiguraduhan. Ang kasiguraduhan lang natin ay yung dakilang pag-asa natin, babalik yung Kristo natin o kukunin tayo ng Kristo natin. Yun ang tunay na kasiguraduhan. Amen. Pero ang mabuhay sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Hindi nangako ang Panginoon na sa buhay natin sa mundong ito, hindi nangako ang Panginoon na walang hirap. Ang sabi nga ng Panginoon, may pag-uusig. Pero isa lang ang pinangako ng Panginoon na pinanghawakan natin, hindi niya tayo iiwan kahit nandun tayo sa pag-uusig. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Natuto si Paul masiyahan sa kung ano man ang kanyang karanasan o naranasan sa buhay. Kanina yung kalagayan ni Paul, yung posisyon niya. Pangalawa, natutunan ni Paul yung masatisfy sa kung ano man naranasan niya. Yun ang Paul sabi. Tinanggap niya na ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi madali. Pag hindi natin yung in-embrace ang katotohanan na ang buhay na pinasok natin bilang Kristiyano ay isang buhay na na hindi madali, mahihirapan tayo ho na ma-enjoy ang buhay Kristiyano sa mundong ito. Tinanggap niya ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi madali, na gusto kong i-share sa inyo, ang buhay ng pagiging mananampalataya ay hindi ho madali. Mayroong paghihirap, mayroon din namang kasaganaan. Okay? Mayroong saya, pero mayroon din kalungkutan. Huwag ho tayo maniwala sa mga preacher na nagsasabi na ang buhay, pag tinanggap mo si Jesus, yayaman ka. Maraming pastor na nagsishare ngayon. Marami ngayon ho ang preacher na nagsishare na ang pagtanggap kay Jesus ay pagyaman. Pag-unlad ng buhay, kaya lang, isang side lang yun. Ang tamang turo ho, yes, ang pagtanggap kay Jesus ay pag-ayos ng buhay, pero ho, ang pagtanggap kay Jesus ay paghihirap din naman. Tandaan niyo ho, maraming mangungusig. Hindi niya dinaya ang kanyang sarili para baguhin ang kanyang sitwasyon. So sabi ni Paul, okay, may gutom, hindi ko dadayain ang sarili ko na busog ako. Hindi, gutom talaga siya. May kahirapan, hindi niya dinaya na nahihirapan siya. Hindi mo kailangan dayain ang sarili mo. Kung ano yung nararanasan mo, i-express mo. Walang problema sa Diyos yun. Tama? Kung nahihirapan tayo, pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, nahihirapan ako. Panginoon, hindi ko na kaya. Pwede natin sabihin lahat kay Lord yun. Dahil si Paul, hindi niya binago ang sitwasyon niya. Tinanggap niya yung realidad na mahirap talaga. So, sa pagiging Kristiyano, para maging kontento Kristiyano tayo, tanggapin natin ang realidad ng buhay na hindi laging masaya ang buhay. Ano ang sikreto ng pagiging kontento? Last po, umasa ng lubos sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Yan ho, dyan tayo matatapos at yan talaga ang pinakadulo ng mensahe.
umasa ng lubos sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sabi ni Paul, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Napaka-paboritong verse ng simbahan. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ni Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung point 1 at point 2, lahat ng yun ay nagawa ni Paul dahil ang susi pala para makontento tayo sa ating buhay, si Jesus. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Si Lord pala ang magpapasatisfy sa ating buhay. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ang yabang ni Pablo, si Jesus. Dahil yung unang punto, sabi ni Pablo, hindi ko inaasa, hindi ako nakarely sa mga bagay sa mundong ito. Yung kasiyahan ko wala sa mga bagay sa sanlibutan ito. Parang yabang ni Pablo yun. Pero totoo, kaya ni Paul. Kasi bakit po? Tinuruan siya ni Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Umasa ng lubos sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, sa lakas na kaloob ni Jesus. Yung kaloob dito, na pag-uusapan natin, sabi dito, ang conclusion ni Paul, yung lakas na kaloob sa kanya ni Jesus Christ, kaya maggawa ang lahat ng bagay. Okay, wag tayong mamamali doon sa word na lahat. Dahil minsan mga Kristiyano, mga tao, pag word na lahat, ay, lahat pala yan eh. Ibig sabihin, pag nagsabi ako ng ganito ganyan, magkakaroon agad. Pag nagsabi ako ng ganito ganyan, mangyayari agad. Yung word na lahat dyan, ito yan, hindi ho natin bibiglayin. Sabi dito, hindi ito nangangahulugang pagpapalain ng Diyos ang anumang gawin ng isang tao. Doon sa word na I can do all things through Christ, hindi yun. Pag sinabi mo, Lord, gagawin ko to, ay ganun na lang kaisip. Ang ibig sabihin po niyan, ibig sabihin nito ay bibigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng lakas upang gawin ang anumang hinihiling niya sa kanila. Kay Jesus pala. Yung word na I can do all things through Christ, sabi ni Paul, ang lahat ng ito'y magagawa ko. Yung paglilingkod ni Pablo kay Jesus, nagagawa niya kahit mahirap, kahit mapanganib, kahit ano may banta ang kanyang buhay, nagagawa niya dahil tinutulungan siya ni Jesus. Amen. Sa buhay natin, kaya tayo magtatagumpay sa mas matitindi pang hamon ng buhay, hindi dahil magaling tayo, kundi magaling si Jesus. Amen. Yun ang conclusion ko po dyan. Ang tunay na kasiyahan at kakontentuhan ay tanging sa Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan at sa Kanya lang natin ito mararanasan. Kapatid, the moment na nakuha mo ang mensahe ngayong araw na to, hindi ka na makakaramdam na ikaw ay kulang. Si Jesus pala ang pupuno sa iyo. Si Jesus pala magsasatisfy sa atin. Pastor, wala ako ng ganitong bagay. Pastor, alam ng Diyos na may kulang sa akin. Alam ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, alam ko na kulang ka, pero tanggapin mo ako, kilalanin mo ako, at ako ang gawin mong kakontentuhan ng iyong buhay, then masasatisfy ka. Si Jesus ang magsasatisfy sa taong kulang. Si Jesus. Hindi yung mga bagay sa mundong ito. Kay Jesus, iba. Ang inaalok ni Jesus, hindi mga bagay na material. Ang inaalok ni Jesus mismo ay siya. Yung relasyon natin sa Kanya. Paalala, ang pagkakontento ay hindi basta-basta nararanasan. Hindi kasi pag sinabi mo, ngayong araw na to, pag-alis ko ng simbahan, makokontento na ako. Hindi ho ganun ang buhay. Hindi ho ganun kadali. Dahil sabi dito, ito ay mahaba-habang pag-aaral sa ating mga nararanasan sa buhay na dapat nating matutunan. Si Paul ay nakontento, napakatagal na proseso. Amen. Naalala niyo yung kwento? Nalunod pa, nawasak pa yung barko? Nabulag pa nga po siya. Ano pa nangyari? Si Pablo ay nilatigo, binato na siya. Iniwan na siya ng mga tao at ang sabi ng mga tao na binato siya, patay na yan. Bigla na lang bumangon, buhay pa pala. Sa mga sirkumstansya na naranasan ni Paul, na-realize niya, nag-reflect siya, Lord, walang ibang makapagsasatisfy sa akin, sa tao, sa mga Kristiyano, malibang ikaw ang kasama. Si Jesus ang satisfaction ni Paul. Okay? Ang pagkakontento ay hindi basta-basta nararanasan na pag sinabi mong makukontento na ako, ayun na, hindi po ganun. Ito ay mahaba-habang pag-aaral o proseso sa ating mga nararanasan sa buhay na dapat nating matutunan. Natututunan ang pagiging kontento. Hindi po basta-basta yan sinasabi. Natututunan. Okay? So may proseso po yan. Hindi ho yan madali. Okay, tandaan, ang sekreto ng pagiging kontento, nag-iisang word. Ang sekreto ng pagiging kontento ay si Kristo. The moment na inalis natin si Jesus sa atin hong landas, then hindi tayo masasatisfy kailanman. Pero once na si Jesus ho ang ginawa nating sentro,
at ginawa natin si Jesus ang kakontentuhan natin, then masasatisfy tayo. Totoo na si Jesus ang magkokontento sa buhay natin. Naranasan nyo na po bang ganito? Ang tindi ng pagsubok nyo, walang-wala kayo pinansyal, may sakit at karamdaman pa kayo, pero naalala nyo may Kristo kayo, ang sarap sa pakiramdam, may peace. Naranasan nyo po? Walang pera, walang pagkain, may sakit, pero may Jesus, may peace. Yung saya na yon, yun yung unexplainable na bagay na sinasabi ni Jesus, hindi yan kayang isupply ng pera, hindi yan kayang isupply ng pagkain, dahil ang lakas na nararamdaman mo, galing sa akin. Si Jesus, ang may kapangyarihan, pumuno sa mga bagay na kulang sa atin. Ano ang kulang sa iyo ngayon? Huwag lang si Jesus ha. Dahil kung kulang ka lang ng pera, kaya yan mapunuan. Pero pag si Jesus ang nagkulang o nawala sa ating buhay, hindi yan kailanman mapupunuan. Si Jesus ang tunay na pupuno sa atin. Bakit po? Dahil si Kristo lamang ang kaya magturo upang maunawaan natin ang isang bagay na pupuno at bubuo sa atin. Hindi yun alam ni Paul. Hindi alam ni Pablo kung ano yung mga nangyayari sa kanya unless pinaliwanag sa kanya ng Panginoon. Paul, nangyayari sa iyo yan dahil gusto kitang baguhin. Gusto kong ayusin ang iyong buhay mula sa pananaw mo ng pagiging makamundo. Papalitan ko yan ng pananaw ng isang taong spiritual. So makamundo si Pablo. Ang pananaw lang ni Pablo, pera, posisyon, binago siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok. At siya din ang magbibigay ng lakas upang makaya natin ang mga pagsubok na huhubog sa atin upang makamit ang tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan hindi mabibigay ng kahit na ano at kahit na sinong tao. Ang tunay na kasiyahan, si Jesus lang ang makapagbibigay. Amen. Si Jesus lang ang makapagsasatisfy sa atin. Ang hamon po sa atin bago tayo mag-pray, upang matuto tayo makontento, huwag nating iasa ang ating saya sa mga bagay na pangmundo. Peke ang saya. Yes, may saya, pero peke. Ibig ko sabihin doon sa word na peke, hindi siya, yes, konti may satisfaction, pero hindi siya lasting. Yung kay Jesus ho, lasting po yung kay Jesus. Tanggapin natin ang realidad ng buhay na may pag-unawa at pag-asa. Umasa tayo ng lubos sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Diyan tayo magtatapos. Ano ang kalagayan mo ngayon? Ano ang katatayuan ng iyong buhay ngayon? Kapatid, ang hamon sa atin ng Biblia, umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos na makapagsasatisfy sa ating buhay. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Ang mensahe po natin, yan ang sekreto ng pagiging kontento.